Kristo sa isang napakaliwan ng kamatayan po. Tulad ng kanyang namatay. So we die the same. Bakit namatay ang Panginoon Kristo? Ano ang original na ng Panginoon? Ba't siya namatay? O po yung sabi ni Pastor, ha? Yung original lang, bakit siya namatay? Ante, kayo po sumagot, medyo marami lang na naman. Bakit po siya namatay? Yun po ang narinig natin sa church. Yun na po tayo pangalan. Pero sa original, bakit siya namatay? Sister Mystic. Huwag kayo sasagot na napakinggan ninyo sa pastor o napakinggan ninyo sa church. May bias po yun. Ay kung sabihin ko, iba rin na sabihin ko, maniniwala kayo sa akin. Siyempre, pastor po ninyo ako. Kinakailangan po itong mga pagkain, nag-iba tayo na setting. Kinakailangan po ang pananampalataya ninyo ayon sa inyong pagkakainunawa na. Tamang pagkakunaw, hindi sa sinabi ko o sinabi ni ganito. Dahil nakapatidisappointan. Ano talaga ang church sa Panginoon Kristo? Dalawa po. Di ba dalawa church niya? Number one is political. Bakit political? Sa palagay pa ninyo yung mga sundalo yun ng Romano. Ano yun? Mga religious yun. Mga kuloko, mga walang iyayin. Kunin natin sa lisan. Wala po yung pinipili. Ang sundalo, ang trabaho lang ng sundalo ng pumatay ng kalaban. Wala silang pakialam sa religion niya. Kaya nung sinabi ni Paco sa krus yan, di nila iniintindi ko anong kasalanan na ba? Ay, papako namin yan sa krus. Di ba ninyo napansin? Pinagsugatan pa nila yung shroud, yung damit ng Panginoong Kristo. Nung pinagsugatan yan, ano itsura nila ng Panginoong Kristo? Sa palagay niyo. Yung malaman niya, nung pinagsugatan, ano ang itsura ng Panginoong Kristo? Nakahubad yun, mga kapatid, nakakahiya. Ay, sa simbahan, ang nandun, di ba may kilig pa, may ribbon pa. So, original, wala kong gano'n. Nakakahiya po talagang ipako sa krus ng time na yun. At sino lang po ang pinapako sa krus? Wala po kayong makikita sa Biblia, kaya siya pinako sa krus because of religious reason. Yung po ay parusa ng Roman Empire sa lahat ng mga nakakasala, pagnanakaw, pagpatay, rebellion. Ano yung pangalawa niyang kaso? In the religious side, blasphemy. Dahil ang palagi niya sinasabi siya ay anak ng Diyos. Now, linawin natin, anong ibig sabihin ng anak ng Diyos? Ay, Pastor, tatay niya yung Diyos. Hindi po yun ang meaning nun. Pag sinabi mong Messiah, hindi po tatay ng Diyos. Mga kapatid, hindi po ganun yung mga kapatid. Ito, marami ang gagaling sa akin. Pero ang Messiah po, ang anak ng Diyos, hindi po ibig sabihin tatay niya ang Diyos. Mali po. Ang nagsabi lang po ng Trinitarian, ano po? Saka mga oneness, yun lang po yun. Pero pa sa origin, wala pong... Pag sinabi anak ng Diyos, Messiah po ang ibig sabihin nun. Someone, o isang tao, ha? Ang Messiah po ay tao. Hindi po siya, tawag natin, hindi po siya anghel, hindi po siya ano. Kailangan ang hinintay nila ang tao na magpapalaya sa kanila sa Roman Empire. So, religious po ba o political? Politiko na naman. Pag-aralan yung mabuti ang history, iba po ang sinasabi ng church sa katotohanan. Hindi nyo napansin ang nakasulat doon sa ununan ng Panginoon, tatlong salita. Ano nakasulat? Henry, di ba? Jesus and Nazareno are Rex. Ano yung Rex sa Tagalog?
Jesus, Haring ng mga Hudyo. Pag nalagay ka niyan, anong kaso mo? Rebellion. Kaya nga sabi ng mga Hudyo, bakit yung nilagay niya? Hindi naman yan ang aming kaso. Anong kaso nila? Blasphemy. Ano yung blasphemy? Nagpapanggap ang Panginoon na siya yung Mesiyas. Tama? Tinanong siya, ikaw ba Mesiyas? Sumagot pa ang Panginoon, minsan di siya sumagot. Kasi pag sinabi mo Mesiyas ka, sasambahin ka nila. Bawal po yun. Naintindihan po ninyo? Sa kanila, ikaw na susundin na. Tandaan niyo mga kapatid, hindi lang ang Panginoon Kristo ang naging Mesiyas ng time na yun. Pagkatapos pa rin ang Panginoon Kristo, pagkatapos niya, marami pa rin Mesiyas na dumating. Hindi nga kasi po sila naniniwala sa Panginoon na siya yung Mesiyas. Sino ang Mesiyas? 4 po ang katangian niyan. At hindi ko isa-isa itatsa ngayon. Ay, na-discuss ko niya talaga nakaraan yan. Dapat siya ay isang Hudyo. Pangalawa, dapat papalayain niya ang kanyang kababayan sa pagkakapasakop. Tapos pangatlo, magtatatag siya ng panibagong kaharian. Noong time na yon, pag ginawa mo yan, ang kaso mo, rebellion. Kapag ikaw nahuling rebellion, ang parusa sa iyo, kamatayan. Ang style ng kamatayan nila na ang Roman Empire lang po ang nagpausong pagpapako sa krus. Pag pinako ka sa krus, papako ka po sa tabi ng karsada. Sa daanan po ng tao. Kaya ang Panginoon, kung pinako yan, nandun pa kayo sa bundok, kita-kita ka lang, marami. Bakit ganun ang style nila? Isa po yan sa pinakamalupit ng pagpahay. Nang sa ganang pagdakita ng tao na nakapako ka sa krus, hindi ka na nilang gagayahin. Mga kapatid politiko, pag ipinako ka sa krus, pwede kang mamatay between 3 days to 1 month. Sa case ng Panginoon Kristo, dahil mahina ang katawan niya, 6 hours lang, namatay na siya. Tapos yung dalawa doon sa tabi, buhay pa yun. Naintindihan po ninyo, ganun po yun. So, napakaano talaga ng inabot ng Panginoon Kristo. Maging ang lahat ng nanonood, hindi nila naintindihan ko ano talaga kung bakit namatay ang Panginoon. Pero alam ko, sila lahat ng tingin nila political. Maliban lang sa kanyang mga alagad nang iniisip na siya yung Mesiyas, yung tinulad. Pang-apat, kapag ang Mesiyas ay namatay, hindi po siya Mesiyas. Kahit hanggang ngayon. Namatay po ang Mesiyas, ibig sabihin hindi siya yung Mesiyas. Namatay po ba ang Panginoon Kristo? Yes. So, hindi siya yung Mesiyas. Kaya nga, kahit sa pelikula, nung namatay ang Panginoon, may natira ba? Wala naman natira. Tandaan ninyo, ang mga pelikula, iba po ang ano yan, yung iba yung pagkaano nila. Nung tinapok pa gusto ng tao yan, mga kapatid. Parang, di ba, pag hindi ka masikat, may tao pa pag hindi ka sikat, taliyasa. Sino lang na, sa totoo, sino bang talaga natira ng si Pinapo? Yung mga babae lang, si Mary, di ba? At saka si Apostle John lang na. Saka yung mga sundalo. Kasi sa pelikula, pag tinitingnan natin, parang napakarami. Ako nakapila pa, hindi ko. Walang gano'n. Sige nga, pag meron pong sinisilya electrical, may audience ba? Mayroong audience, kunti lang yan. Yung nagkakusaharin lang naman eh, wala na ngayon. Pag binibitay itong araw, pauso rin ang mga pelikula yan na pag binitay ay ang dami pang nanonood. Wala po yan. Pag binibitay mo walang tao ng araw sa mga puno, sa daanan ng tao yung nakaganon po yun. Naku, hindi po natin talaga magugustuhan. Iyan ang sinabi ng Panginoon. So, tapusin ko rito. Tingnan natin. Nabautismuhan tayo katulad ng Panginoon Kristo. Amen. So, unang-una po namatay siya. Namatay rin tayo. Kung siya'y nalibing,
Ano, nalibig ka ba? Nasaan ang paglilibig? Okay, sabi ng mga pastor na ngayon, nang namatay siya, pagsisisi, with repentance. Ibunin natin. Kailan ka nalibig? Nung nabaw, this one. Kailan ka nabuhay na magmuli nang ikaw ay umangot? Amen ba mga kapatid? Paano mo makikilala ngayon na kapareha mo rin ng Panginoon? Dapat parehas ka din ang nangyari sa Panginoon sa Kristo. Una, hindi ka kilala. Pangalawa, hindi ka pinaniniwalaan. Tama? Hindi ka rin. Paano nila malalaman na ikaw ay sa Diyos? Sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Sa pamamagitan ng iyong buhay. Amen. Tandaan yan. Sa madaling salita, sabi na ng Panginoon, sa ating araw, mag-ingat kayo sa bulaang puro, bulaang propeta, bulaang mga lahat ng klase ng bulaan. Bakit sila naging bulaan? Hindi. Paano tayo maluloko? Kapag naniwala ka sa Kanya. Kapag masyado siya magaling. Kapag nakita yung binasa ni Pastor Ete, sa isang tao, lulusugin ang hari. Tama? Merong isang tao matalino ron, pero hindi nila pinapansin. Sana naligtas yung bahay nila kung pinansin lang nila yung taong yun, na yung pala ang magliligtas sa kanila. Nangyari ba sa Panginoon sa Kristo? Halos ganong. Dito matatapusin mga kapatid. Kapag ang isang tao sumikat, wala na kang ganyan. Disqualify na kanya. Hindi po talaga ganyan. Masyadong madaldal, hindi po ganun talaga ganyan. Napakahirap na magsalita, pero sa sanlibutan ikaw, kung sino sikat, nandun silang lahat. Kung sino ganito, nandun silang lahat. Sinabi na yun ng Panginoon sa Kristo. Hindi nyo basta-basta makikita kung sino ang tunay na lingkod ng Panginoon unless mayroon kayong mga palatandaan. At itong pinag-usapan natin, kunti pa lang ito sa mga palatandaan. Amen mga kapatid. Dahil kahit gaano mang kaganda ang isang pastor, ang isang mangaral, o bawat ka sa atin. Totoo sinabi ni Solomon, pag namatay tayo lahat, kalilimutan ka na. Wala lang maalam. Bakit gano'n? Kasi ang patakaran ng Biblia, ano man ang gawin mo buhay mo sa daigdig na ito, dapat lahat ng kapurihan or glory sa Diyos lahat. Yan po ang tunay na mga lingkod ng Diyos. Hindi siya nangangaral ayon sa kanya sariling kaalaman, ayon sa kanya sariling kagustuhan, kundi wala siyang ibang kabanggitin sa Diyos. Ganun yung mga habang nire-reject kayo ng sa tinutang ito, magpasalamat ka lang po tayo. Kasi sumasa atin pa ang Panginoon Diyos. Siyempre, kung ang ginagawa mo, ginagawa na sa tinutang, ay talaga sa totoo lang hindi po yun sa Diyos. Marami na magagalit, pero ito, pagpasa natin ang buhay natin. No? Pero ibig sabihin, ay naging suplado ka, nagiging elitista ka dahil ako ano, hindi po dapat gano'n. Katulad ng ugali ng Panginoon sa Kristo. Kaya makasalanan kayo hindi, parehas lang sa Kanya yan. Kasi sabi nga ng mga Hudyo, ay, alam mo, Mesiyas yan, bakit po makasalanan yung kasama niya? Tama, isa na, mangingino. Yung isa hostess yun, pokpok yung isa eh. Bakit sa Kanya naman natin? Hindi nila mag-gets yun eh. Bakit? Pag-aralan pa natin yan sa mga sumusunod. Pero ulitin ko mga kapatid, kung tayo na bautismo na kasama ni Kristo, mamumuhay tayo katulad din ng pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo. Sakri tayo ng manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga napag-aralan namin, mga salita mo ang Diyos. Maaaring hindi po namin nakuha ang lahat, manuwalan lang, nung kami nagtitiwala sa inyong gabay, at patuloy mo pag-iingat sa aming buhay. Lord, patuloy kang pumilo sa bawat sa amin. Alam ko,
na ang buhay namin ngayon ay hindi na sa amin. At ito'y nialay namin sa iyo bilang aming Panginoon Diyos at Panginoon. Bless us in Jesus' name. Amen. Okay, tayo dumako sa ating communion.